nais muna nating batiin ng congratulation. Ito pong si General Torre. Marami na naman pihadong mga DDC at mga kababayan yung nag-iiyakan dahil po sa pagkakapromote nitong si General Torre. Alam naman po natin mga kababayan na si General Torre ang isa sa naging dahilan kung bakit naaresto etong si Kibuloc, etong si dating Pangulong Duterte at etong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga hindi matanggap na mga DDC at mga kababayan yung mga nangyayari ngayon kaya General Torre. So ngayon, panoorin muna natin etong nakita po nating video galing po dito sa News 5 Everywhere. Sabi po dito, CIDG Chief Major General Nicolas Torre III kabilang sa mga nanumpa na na-promote na police official mga kababayan. So ito i-play po natin. Police Major General Nicolas Torre III and family. Dami na namang iiyak. Kita nyo, no? Ayan na, congrats kay General Torre mga kababayan. Alam naman natin na deserve po niya yan dahil kita naman po nating lahat yung naging trabaho po niya. Talagang kahit pasabihin na big fish, makapangyarihan, may connection, hindi po umuobra kay General Torre. Kaya hindi rin po natin masisisi yung mga taga-suporta ng big fish na yon kung bakit galit na galit sila at umaaray sila kay General Torre. Kasi nga naman, kahit pasabihin na big fish ka, makapangyarihan ka, o anak ka pa ng Diyos, basta may ginawa kang masama, kailangan mong panagutan sa batas yun. At yan po ay hindi uobra kay General Torre, yung mga taong yan na ginagamit yung kanilang impluensya at kapangyarihan para hindi po sila mapapanagot. Biruin nyo ha, kahit dating presidente, basta nagkasala at may kailangan panagutan, kailangan pagbayaran niya po yun. Ganun lamang po kasimple. Ayan. Thank you. So yan na, congrats po kay General Torre. Deserve niya yung kanyang natanggap na promotion mga kababayan dahil kita naman po nating lahat yung naging trabaho po niya. Ano po, so ngayon punta na po tayo dito sa mga topic mga kababayan na nakita po natin. Alam nyo ba na eto pong si PBBM kanina ay nakipag-usap at nakipag-meeting dito po sa Qatar Ambassador to the Philippines. Ibig sabihin, yung ambassador ng Qatar, mga kababayan dito po sa Pilipinas, nakipag-usap po kay PBBM. At kabilang po sa mga napag-usapan mga kababayan, yung patungkol dun sa mga DDC na naaresto at na-detain dyan po sa bansang Qatar. Nakakasuhan pa nga dapat mga kababayan dahil nga sa pagsasagawa po nila ng rally na alam naman po nating lahat na bawal po yan sa bansang Qatar. Pero dahil sa presidente, hindi na po makakasuhan itong mga DDC na ito at malaya na po silang gawin kung ano po yung gusto nilang gawin, kung gusto po nila magtrabaho o mamuhay ng maayos sa bansang Qatar, malaya na po sila mga kababayan dahil tinulungan po sila ng presidente mga kababayan dahil nakipag-usap si PBBM dito po sa ambassador ng Qatar dito po sa Pilipinas. So ito, panoorin muna natin bago natin basahin yung mga nakita nating article. Ayan. Baka sabihin ng iba, hindi, fake news yan. Wala naman kasing rally kaming isinagawa dun sa bansang Qatar. Mamaya ipapakita ko sa inyo na hindi fake news yan. Kasi unang-una, natanong po si Sara Duterte kung ano ba ang gagawin niyang tulong doon sa mga naarestong OFW dyan po sa Qatar na nagsagawa ng rally ng pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. At sumagot itong si Sara Duterte na tutulungan daw ng Office of the Vice President. Pero ang ending mga kababayan, wala nga yung mga OFW na naaresto po sa Qatar. Ang tanging nakatulong lamang po sa mga kababayan nating OFW kahit hindi taga-suporta ito ni PBBM at anti-Marcos, anti-government, itong mga taong ito ay walang iba kung hindi ang presidente.
si PBBM pa rin ang tumulong dun sa mga taga-suporta ni Sara Duterte at yung sinasabi ng mga didiset na kayang tulungan ni Sara Duterte, eto mga kababayan po nating OFW dahil malakas etong si Sara dyan po sa bansang Qatar, wag po kayong maniwala dyan, wala pong katotohanan yan dahil walang iba lang naman mga kababayan ang nakatulong sa mga kababayan po nating OFW dyan sa Qatar kung hindi etong si PBBM, ang kanyang gobyerno. Ayan o. Ngayon, mga kababayan, pinakita ko naman sa inyo ang video ng pag-uusap ni HE Ahmed Saad Al-Homidi. Yan po yung pangalan mga kababayan ng Ambassador of Qatar to the Philippines mga kababayan. Yan po yung pakikipag-usap ni PBBM kanina doon sa Ambassador ng Qatar dito sa Pilipinas. So ngayon, ito po yung post ng presidente. Ano yung sabi dyan mga kababayan? Sabi dito, masaya akong ibinalita na hindi nakakasuhan ng Qatar ang 70 nating kababayan na na-detain doon kamakailan dahil sa illegal assembly. Wala na silang magiging parusa at makakabalik na sila sa trabaho. Nakuha natin ang magandang balitang ito matapos ang naging pag-uusap ko kay HE Ahmed Saad Nasser Abdullah Al-Homidi, Ambassador ng Qatar sa Pilipinas mga kababayan. Ayan o, biruin nyo kahit yung mga nagrarally anti-PBBM at nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte at pinanawagan na sana mawala na sa gobyerno itong si PBBM, ang presidente pa rin po ang kumapa at tumulong doon sa mga OFW nyo na gustong patalsikin etong si PBBM sa pwesto. Biruin nyo hindi talaga kayang tiisin mga kababayan ni Pangulong Marcos etong mga taong ito. Kahit pa gusto siyang mawala sa pwesto at yung iba nga ipinapahari na sana ay mawala na siya mga kababayan. Pero wala Ang laging sinasabi ng presidente, mahal pa rin niya ang mga kababayang Pilipino natin. Kapwa natin Pilipino yan at obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas na tulungan niya mga yan. Pero kung kay Duterte, kita nyo ba yung kay Digong? Nung panahon po niya, ano yung sinabi niya? Doon mga kababayan sa issue ni Mary Jane Veloso. Ano yung sinabi niya mga kababayan? Go ahead. Kung gusto nyong parusahan yan, bitayin yan, go ahead. Kaya nga ang sinabi nitong presidente ng Malaysia ata yun, mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, nagbigay si Duterte ng basbas para bitayin yung isang Pilipino, mga kababayan. Pero si PBBM kahit naantay sa kanya or pinapanalangin na mapatalsik siya, tinulungan pa rin ng presidente ng walang alinlangan yang mga didisit na yan na ngayon ay pinapalabas mga kababayan na hindi naman daw po sila nagrally at wala naman daw po silang rally na isinagawa. So ngayon, kung wala silang rally na isinagawa, bakit nagbitaw si Sara Duterte ng salita dito sa isang interview sa kanya na kung saan itinatanong po mga kababayan kung ano ba ang possible na gawing tulong ni Sara Duterte sa mga kababayan po nating OFW na naaresto dyan po sa Qatar dahil sa pagpapakita ng suporta sa kanyang ama. Ano po, ito i-play po natin. Meron po kayong balak na assistance sa mga Filipinos na naaresto sa Qatar while demonstrating for PRRD? Yes, oo. Anong balak na po? I already endorsed it the moment that I knew about it. I read it in the brief sa Office of the Vice President. I already endorsed to them to reach out. Iyan ang mahirap kay Sara Duterte mga kababayan. Pag humingi ka ng tulong, ano yung sabi? I-endorse daw niya doon sa kanyang opisina, sa Office of the Vice President, pero nakalipas ng ilang araw, wala man lang tulong na ng galing sa opisina ni Sara Duterte para tulungan yung mga kababayan po nating OFW doon po sa Qatar. Ang tanging nag-asikaso lamang doon sa mga kababayan nating OFW na taga-suporta ng mga Duterte doon sa Qatar ay walang iba kung hindi ang Embahada ng Pilipinas at ang gobyerno ng Pilipinas mga kababayan mismo. At mismong ang presidente ang mismong nakipag-usap sa ambassador ng Qatar dito po sa Pilipinas para palayain yang mga kababayang Pilipino po natin na naaresto at na-detain dyan sa Qatar dahil sa pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. At etong mga ito, walang ginawa itong mga ito para tulungan yung kanilang mga taga-suporta. Masakit yung katotohanan na ipinaglalaban ng mga DDS at mga kababayan
Ano pa, masakit yung katotohanan na ipinaglalaban ng mga didisit, yung mga Duterte, pero ang ending mga kababayan, hindi sila tiningnan na ang mga Duterte at hindi man lang sila tinulungan, bagkos iniwanan sila sa ere. Di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Through the correct channels on what we can do to assist as an office, the Office of the Vice President. Yeah, okay. Meron po kayong balak na assistance sa mga O ayan, maliwanag ha. O baka sabihin ng iba, hindi, wala namang katotohanan na nagrally kami. Mismong si Sara Duterte na nga nagsabi na handa niya dapat tulungan yung mga kababayan po nating OFW na taga-suporta nila na nagrally at nagpakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte na naaresto dyan po sa bansang Qatar. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, bago pa lamang magsalita si Sara Duterte dyan, alam na niya. Kasi sa dami ng galamay niya, lalo na yung sina Harry Roque, na itimbre na sa kanya na may mga kababayang Pilipino tayo na naaresto dun sa Qatar. At yan naman mga kababayan, bago magsalita dyan, naberikpika na po niya yung patungkol sa naging rally nga dyan sa Qatar na naging dahilan para maaresto yung mga kababayang Pilipino po natin dyan. At yung mga taga-suporta naman, idigong na nagsasabi na fake news ang inilalabas ng gobyerno ngayon dahil wala naman talagang naaresto dyan sa Qatar, wala pong katotohanan yan. Dahil aminin man po natin or hindi, masakit man yung katotohanan na presidente at gobyerno ni PBBM at mismong si PBBM ang nakatulong sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Isang malaking sampal sa inyo yan. Hindi, sa totoo lang, isang malaking sampal yan sa mga Duterte. Bakit? Yung mga taga-suporta niya, ang panawagan, mapatalsik si PBBM . Pero yung mga taong yon na nananawagan sa Qatar ng suporta kay Duterte at nananawagan na patalsikin na itong si PBBM, mismong yung taong gusto nilang patalsikin, yun yung taong tumulong sa kanila at hindi sila tiningnan ng kahit na ano pa mang kulay. Ibig sabihin, tinulungan sila bilang kapwa Pilipino. Hindi sila tiningnan na taga-suporta ba sila na mga Duterte o kung kanino man na taga-suporta. Ang mahalaga lang sa presidente, mapanatiling ligtas yung mga kababayan po nating OFW at matulungan ang mga yan kahit hindi niya mga taga-suporta, yung mga yan. Samantala, itong mga taong sinusuportahan ng mga kababayan nating OFW na yun, wala, iniwanan sa ere, di umano yung 17 Pinoy na naaresto dyan sa Qatar. At ang tanging tumulong lang ay walang iba kung hindi si PBBM. So ngayon mga kababayan, baka sabihin naman ng iba, hindi masyado ka namang fake news, Jake, wala namang ganyang balita. So eto, pakinggan po natin mga kababayan, etong press briefing kanina ni Atty. Claire Castro. I-play na po natin. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Morning po, Yusek. Last week po, Friday lang po nang in-announce ni DMW Secretary na provisionally release lang po. Kita nyo Friday in-announce mga kababayan na pangsamantalang kalayaan. Pero ngayon, in-announce mga kababayan ng gobyerno na wala nang isasampang kahit na anong parusa doon po sa 17 Pinoy na naaresto dyan po sa Qatar. At malaya na po silang gawin ang gusto po nilang gawin, malaya na sila makakabalik sa kanilang mga trabaho. And in span of 3 days, biglang ito ina-announce nyo na po na dismiss na po yung kaso. Can you expound on that? Yes, yan po ang magandang balita natin. Nakikita po natin kung gaano po ba kabilis magtrabaho ang ating Pangulo. Kaya parang ito po ay taliwas sa mga baka sabihin naman ng baka sabihin naman ng mga DDZ, pakitang tao lang ng gobyerno ito. Kung sinasabi ng mga DDZ na pakitang tao lang ng gobyerno ito, baka sabihin naman ng iba ng mga DDZ, huwag niyong itulad ang gobyerno ni PBBM sa gobyerno dati ni Duterte. Napakitang tao lang lahat ng ginagawa para pagtakpan yung pagpapaikot nila di umano ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko. Bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Ito po ay talagang tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng tulong ang 17 na kababayan natin dito sa Qatar. At ito nga po ang naging resulta na madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Sek, alam na po kaya ba nung pamilya ng 17 na OFW? Kanina lang po kasi nagkaroon ng pag-uusap at ito po ay naging pinal na po at kaya po ito ay naibigay natin pong good news sa kanila. Malamang po kung sila po ay nanonood ngayon ng press briefing ay malamang ay lumulundag na sila sa katuwaan.
Eto, take note mga kababayan kasi baka malito kayo. Baka sabihin nung iba, di ba sinasabi naman ng tagapagsalita ng DFA na wala namang isinampang kaso? Alam nyo mga kababayan, sasampahan dapat ng matinding kaso etong mga OFW ito na nagrally. Pero dahil nga sa pakiusap ng presidente, yung isasampang kaso mga kababayan ng bansang Qatar, hindi na po nila tinuloy. Kasi nga, nakiusap ng masinsinan ang presidente sa ambasador ng Qatar dito sa Pilipinas. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Next, Harley Valbuena, People's Television. Ano yan sabi dito? Pakitang tao lang yan para maibalik sa kanila ang tiwala ng taong bayan. Hindi, wag nyo kaming itulad sa mga Duterte. Pakitang tao lang yung war on drugs para pagtakpan yung bilyon-bilyong pagpapaikot ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Wag nyong itulad ng gobyerno ni PBBM. Kasi ang gobyerno ni PBBM hindi plastic katulad nyo. Microphone, please. Good morning, Yusek. Regarding pa rin po doon sa 17 Filipinos in Qatar. So, ma'am, does that mean na they can go back to their normal lives? Pwedeng magtrabaho ulit sila sa Qatar or if they choose to, they can return to the Philippines? Opo, sinabi naman po na sila po ay napalaya na at maaari po sila magtrabaho. Choice na po nila po kung ano po yung gusto nila. At saka mga kababayan, take note ha, di ba pinapalabas ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte kaya daw po na aresto yung mga kababayan po nating Pilipino dyan sa Qatar dahil expired na daw yung mga visa. Pero kung iisipin po nating mabuti mga kababayan, yung iba na sinasabi na expired yung mga visa, dapat na-deport na po yun. Tingnan nyo dapat na-deport na po yan mga kababayan sa lalo't madaling panahon. Pero eto po kasi mga kababayan, etong 17 Pilipino na pinakawalan na at hindi na sinampahan ang kaso ng bansang Qatar, yan po kasi yung mga naaresto dahil po sa pagrarally at pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte sa bansang Qatar. Alam naman po natin na masama at bawal yung mga ginagawa po nilang ganyan, lalo na at hindi po yan Pilipinas at yan ay bansang Qatar. So ngayon, yan po yung dahilan kung bakit po sila naaresto, hindi dahil sa expired na yung visa nila o kung ano pa man, kaya po sila na-detain dyan po sa bansang Qatar dahil nagrally po sila. Yun po yung totoo dyan. Another issue, the DILG earlier presented to the public yung arrested Russian-American blogger who harassed security guards. So ma'am, does that mean that that will serve as a warning, not just for foreign social media creators, but for foreigners in general, that if they play around with our laws, then they will be presented to the public and they will be meted with respective charges. Because ma'am, sabi po ng DILG, hindi raw ide-deport and instead, you will be prosecuted here in the Philippines. Yan po ay papatuloy lamang po na tayo po ay hindi nagbibiro. Kung dapat managot ay dapat panagutin. Hindi lamang po ito ang una malamang na mangyayari dahil nabalita na rin po na yung mga fake news peddlers ay nakasuhan na po, sinampahan na po ng kaso at mukhang yun po yung first batch. So alamin pa po natin kung may mga makakasuhan pa po ng mga fake news peddlers. Kita nyo mga kababayan yung kasing isang foreign vlogger, alam ko lahat kayo alam nyo yon, na gumawa ng panggugulo dito po sa ating bansa. Pero saglip na ipa-deport agad siya mga kababayan ng ating gobyerno, ng ating bansa, mas minabuti mga kababayan na makulong muna siya dito at nasapin niya at namnamin niya mga kababayan ang batas dito sa Pilipinas. Kasi ito yung isang patunay at pagpapakita sa taong bayan na wala talagang kinikilingan ang batas sa panahong ito ngayon. Hindi porket ikaw ay taga-ibang bansa at ikaw ay foreigner na dumayo dito sa ating bansa at gumawa ka ng kalokohan dito, palalampasin ka, ipapadeport ka. Hindi na ngayon mga kababayan, pag gumawa ka ng kalokohan dito, kailangan mong pagbayaran yan dito at kailangan mong nasapin at damahin ang batas ng Pilipinas. Related to this question, Pia Gutierrez, ABS-CBN.
Ma'am, regarding yung 17 Filipino nationals, nabanggit po kasi last week ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak that the reason the 17 Filipinos were provisionally released was because wala pong kaso na nasampa sa kanila during the time that they were detained. May we know ano po yung kaso na na-dismiss at kailan po ito na-charge? Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na baka malito kayo mga kababayan. Di ba binigyan ng pansamantalang kalayaan ata di umano yung 70 nating kababayang Pilipino dyan po sa Qatar. And then nga mga kababayan, bagamat binigyan sila ng pansamantalang kalayaan, naghahanda ang bansang Qatar na isampa yung mabigat na kaso dito po sa 70 nating kababayang OFW. Pero dahil nga sa nakiusap, itong si PBBM, nakipag-usap dito po sa ambassador ng Qatar dito sa Pilipinas, mas minabuti mga kababayan ng Qatar na wag nang ituloy yung isasampang kaso sa mga kababayan po nating OFW at ipinagkakaloob na sa kanila yung kanilang kalayaan. Bahala na sila kung anong gusto nilang gawin at malaya na sila makakabalik sa kanilang trabaho. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ating pong pagkakaalam, ito yung illegal assembly. So, dahil nga po sa pakikipag-usap ng ating Pangulo sa gobyerno po ng Qatar, sa pamamagitan po ni Qatari Ambassador, napagbigyan po tayo na ang ating kapwa Pilipino na nahuli o na-detain ay makalaya po at hindi na po masampa ng kaso pa. So tama po, the President himself made a direct appeal to the Qatari government. When was that made po? Tama! Sa ating pagkakaalam ay kanina po nagkaroon ng pag-uusap. Kita nyo? Kanina nag-usap, ang bilis ng aksyon mga kababayan ng presidente. Kasi nga, hindi talaga kaya ng konsensya ng presidente natin na pabayaan yung mga DD-shit mga kababayan doon sa Qatar. Kasi ang tinitingnan ng presidente dyan, hindi naman DDS yan. Kung hindi, isang Pilipino, isang kababayang Pilipino natin na kailangan tulungan ng bansang Pilipinas. So anyway, sabi dito ni Sindikato, ni Sindikato, ayun yung sabi niya dito, sa totoo lang, DDS din ang nanay ko at nabiktima ng fake news ni Maharlika. Kawawa naman po yung nanay nyo. Sabihin nyo, Nay, wag ka naman o dyan. Mabibiktima ka lang ng mga yan. Prior to the release. Hindi, kanina po nagkaroon po ng pag-uusap at nagkaroon na po ng sinabi na ito nga po yung good news. Kung ano po yung timeline, kung kailan sila nag-usap, ay hindi po sa akin na ibigay yung pinaka-detail. Moving on, Ann Soberano, Bombo Radio. Kita nyo ha, maliwanag yung sinasabi dyan ni Atty. Claire. Kanina lang nag-usap itong si PBBM at saka yung ambassador ng Qatar. At kung makikita nyo, nag-post ang presidente, ang account ng presidente, na talagang nagbunga yung pakikipag-usap niya sa ambassador ng Qatar kasi nga, hindi napapatawa ng parusa yung mga DD-shit na nag-rally dyan sa Qatar. Yusek, good morning. Reaction lang from the palace kasi sinabi ka sa interview ni Ambassador Romualdez na ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea ang dahilan kaya bibili tayo ng mga fighter jets sa US. Pero taliwas po ito sa sinabi ni Executive Secretary Bersamin na wala po tayong tina-target na bansa. Ang AFP modernization naman po ay noon pa po. Wala pa naman issue sa anumang bansa. Isama na rin natin itong usaping ito mga kababayan kasi napaka-importante niyan. At ang pag-modernize po natin ng ating militar ay naaayon lamang po. Natataon lamang po at hindi naman po talaga nagta-target ng anumang bansa. Tama! Nagkataon lang po siguro na may mga issues po tayo na kinakaharap. At opinion po yan ni Ambassador at sabi nga natin na yun po yung katotohanan. Talaga naman po tayo mayroong kinakaharap na mga issues. Pero yung pag-modernize po ay ito po yung naaayon naman sa batas. At saka mga kababayan, kung tutuusin talaga, obligado tayong palakasin yung ating sandatahang lakas. Kasi unang-una, siguro naman, yung iba't ibang bansa dyan, especially ang China, ang Amerika mga kababayan, ang Amerika,
mga kababayan, ay nagpapalakas din sila ng kanilang mga sandatahang lakas. So ngayon, siguro naman may karapatan din ng Pilipinas na magpalakas din tayo ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga kagamitang pandigma, para nang sa ganun mga kababayan, kahit papaano kaya nating protektahan yung ating mga teritoryo at hindi tayo basta-basta nabubuli ng ibang mga dayuhan. Hindi naman kasi porket nagpapalakas tayo ng ating mga armas, ng ating mga sasakyang pandagat, panghimpapawid, gusto na po agad natin makipaggera sa China. Hindi naman po ganon. Maliwanag naman po ang mandato ng presidente na tayo po ay nagpoprotekta lamang ng ating mga teritoryo at kasabay din ng pagprotekta natin sa ating mga teritoryo ang pagpapalakas din natin ng ating mga sandatahang lakas, mga kababayan. Ano po? So ngayon, maliwanag naman mga kababayan, kung titingnan po natin yung naging paliwanag dito ni Attorney Claire patungkol po do sa mga kababayang OFW po natin na naaresto po dyan sa Qatar, maliwanag naman po na sinasabi dyan na nagbunga yung pakikipag-usap ni PBBM dito po sa ambassador ng Qatar sa Pilipinas, na kung saan siguro hiniling ng presidente na palayain na at wag nang parusahan etong mga DD-set na nagrally dyan po sa Qatar. At yan mga kababayan ay masasabi natin na isang malaking sampal, magkabilang sampal dito sa mga Duterte. Bakit? Kasi unang-una, di ba natanong nga etong si Sara Duterte kung ano ba yung gagawin niya mga kababayan doon sa, at kung ano yung maitutulong niya doon sa mga kababayang OFW po natin na naaresto sa Qatar dahil sa pagpapakita ng suporta sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagsasagawa ng rally. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, ang sinabi lang ni Sara Duterte, i-endorse niya sa kanyang opisina hanggang sa wala nang nangyari at umasa lang sa wala yung mga kababayan po nating OFW dyan po sa Qatar. So yan yung isang patunay kung gaano ka-inefficient mga kababayan etong si Sara Duterte na mismong supporter na nga lang niya taga-suporta na nga lang niya yung sasagipin niya at susubukan niyang isalba, pero hindi pa niya nagawang isalba yung mga OFW na nagrally at nagpakita ng suporta sa kanyang ama, na naging dahilan na yun yung naging dahilan kung bakit naaresto yung mga kababayang OFW natin na yun sa Qatar. Biruin nyo kung gaano ka-inefficient ito pong si Sara Duterte.